Naglalaba nga ako at si Mr. naman ay gabi pa ang pasok sa trabaho kaya ito siya ang nakatoka sa kusina. Bumili nga ako ng isang balot na sariwang dilis. Nalinis na nga niya to kanina kaya ito titimplahan naman niya. Naghiwa nga lang siya ng sibuyas tas nilagyan niya ng itlog, harina, paminta, betchin at asin. Tansyahan nga lang yung lagay niya kaya ayan nagdadagdag siya kapag may kulang. Mas marunong nga magluto sa akin yung asawa ko. Kaya gustong gusto kong nandito siya sa bahay. Laking tulong nga rin talaga sa akin ni Mr. kapag day off niya. May nag-aasikaso sa pagkain namin. Kahit kaninang almusal siya na rin yung nag-aasikaso. Sadyang napakaswerte nga talaga nating mga misis kapag may asawa tayong tumutulong sa gawaing bahay. Hindi porket nagluluto, naglalaba, naglilinis, nagugas ng pinggan ang ating mga asawa ay under na. Sadyang responsableng asawa at ama lang talaga sila. Wala naman po kasing mawawala kung tutulong kayo paminsan-minsan sa gawaing bahay. Pagkatapos niyang timplahin ito, nagprito na nga rin siya. Ipiprito niya nga lang hanggang sa mag-golden brown. Mabilis nga lang maluto kaya kailangan mahina lang yung apoy baka kasi masunog. Nagpapahinga nga ako sa mga oras na yan. Tumayo na nga ako at nahiya na ako sa asawa ko kaya sabi ko sa kanya ako na yung magsasaing. Hindi ko nga rin naman kasi matiis na wala akong ginagawa tapos siya meron. Pagkapunta ko nga dito sa lababo ay nakita ko yung tambak na hugasan. Pagkatapos ko nga hinugasan yung bigas ay sinala ko na nga rin dito sa rice cooker. Pagkalapit ko nga sa asawa ko, sabi niya sa akin ako na daw yung magluto. Diyos ko, bala ko sa asad-sad na. Kaya pinminsan kapag at niya gagawa ng asawa ko, kubisang lalapit kaya, panigurado, utos na ako. Kaya ito nga ako na yung nagtapos ng kanyang niluluto. Sabihin niya magsi-CR lang pero hindi na niya ako babalikan. Na lang at patapos na nung bigay niya sa akin, ayan at tapos na nga akong nagluto. Pagkatapos naman ay hinarap ko itong mga hugasan dito sa lababo. Saan nyo kapag lalaki yung nagluluto, panigurado maraming gamit na gagamitin. Kulang na mo gamitan ng anding gamit, alwa naman niyang manas pinggan. Kapag nga sinabi mo sa kanilang maghugas sila ng pinggan, sasabihin nila ako na nga'y nagluto, ako pa'y maghuhugas ng pinggan. Samantalang tayo kapag nagluluto, naghuhugas pa ng pinggan. Pagkatapos ko nga maghugas ng pinggan ay maliligo na sana ako, kaya lang pagpunta ko sa banyo, nakita ko yung timba, eto naninilaw na at inayata ang hepo. Kaya ito, nilinis ko nga lang muna. Ilang araw din kasi akong naging busy, may inasikaso ako kaya ilang araw kong hindi nalinis yung CR. Dito ko na nga inisis sa labas para maliwanag at makita ko yung dumi. Kaisis ko na nga loob at labas hanggang sa pumuti. Hindi nga rin makapit yung dumi dahil madalas ko namang itong linisin. Madalas? Gano'ng kadalas ang minsan? Tapos ko na nga inisis yung sa loob kaya yung sa labas naman ang iisisin natin. Pinagkaisis ko na nga hanggang sa pumuti. Taksya po, may sakit ko pag okay kakaisis. Huwag nyo na nga pansinin yung ilalim ng timba at hindi na natin mapapaputi yan. At pagkatapos nga inilinis ko na nga rin tong tabo. Pagkatapos ko nga malinisan ay binanlawan ko na rin at nang sa ganun makaligo na nga ako. Natutuwa nga ako at nakita ko na naman pumuti itong aming timba. Masarap nga naman talagang gamitin kapag malinis. Natapos ko na nga at maliligo na ako. Pumasok na nga ako dito sa loob. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat.